Joining us this afternoon is Pasang Mas President Obet Martin. Sir, magandang hapon and thank you for joining us, Ka-Obet. Sir Ed, magandang hapon po at sa One News, sa mga naikinig po sa atin, magandang hapon po. Magandang hapon po. Hindi ko na alam kung magandang talagang hapon para sa inyo kasi bukas tataas naman ng presyo, malaki-laki. 20 pesos. Bukas. 20 pesos. Sir Ed, talaga ko bukas yun, papangit ang araw natin bukas lahat. Even kayo po mga pribadong car owner. Oo. Kapag ka talagang Ka-Obet, napakapigat po ng ilan pa presyo bang porsyento ang pumapasada sa inyong network? Dahil dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Nasa 40% na lang po yung aming ibang grupo at nagpapalam mo sa akin. Kanya nga sabi ko nga dahil hindi lang din kumikita at hindi papasada lahat, magkakasabong-sabong pa, mawawalan pare-pareho. So ang ginagawa po namin ngayon, Sir Ed at mga kaibigan, yung pong maigising ruta namin, gaya ng Del Mar, we have 35 units. Ginawa na lang ho namin 15 ang bumibiyahe, mag-alternate lang para kumita lang po at matuguran din po yung pangailangan ng mga paseros natin dahil ayaw po na walang masasakyan ng ating mananakay. So marami akong ginawang ganyan sa Maynila. Talagang Sir Ed, gumagawa na lang po kami ng diskarte na kumita kahit paano. Pag tumbibiyahe pa ho lahat sa isang ruta, wala akong kikitain lang. Magkakaroon lang ng problema yung mga driver ko. Kanya, diskarte na po namin yung hinahati na namin ng pagbiyahe at kahit paano kumikita ang ating mga driver at mga nasiservisyong mabuti ang mananakay. Ano bang worst case scenario nyo, Ka-Obet? Dahil kanina pinag-uusapan namin with ERC yung worst case scenario. Hindi kayo nakasama dun sa welga ng piston, di ba? More than a week Hindi ago. po. Oo. Hindi po. Anong ninaasahan nyo na worst case situation natin? Ito po kasi yung sitwasyon natin ngayon. Sapagkat ito hindi na po problema ng ating bansa. Ito po ay pandaigdigang problema na ang lahat ng bansa talagang nahihirapan. Kung pahihirapan po natin ang ating kapwa mga Pilipino sa ganitong sistema, ano ang mangyayari sa atin? Ang ipinaliliwanag ko lang po, yan po yung karapatan ng ibang grupo. Pero sinasabi ko, dapat maunawaan natin yung problema nating mga dinaranas sa ngayon. Ito yung pandaigdigang problema. Tayo magsama-sama magtulungan. Yakapin ang problema at bigyan ng solusyon. Hindi ho para bigyan pa ng problema. Ang time ng crisis na ngayon, magkakaroon pa tayo ng problema. Yan ang aming pinag-uusapan na aking mga kasabihan. Sir, yung 40% na sinasabi niyo po na... Hindi na pumapasada. 40% na lang yung pumapasada or 40% ang hindi pumapasada? 40% po ang tumigil sa pagpapasada. Okay. 60% tumibiyahe. Okay. Mga ilan po yun? Mga ilang units? Ilang jeepneys yun? Marami po yan. In National Capital Region, palagay ko, libo na po yung tumitigil. At hindi ko lang po malampas ibang ruta. Dahil nga po ang in the National Capital Region, ang alam po mga tumatakbo yun, nasa 35,000. Palagay ko po, baka mga nasa 15,000 lang ang tumatakbo niyan o 12. At yung iba naman gumagawa na po ng sariling diskarte para lamang po kumita kahit paano. Pero yan, sir, na 40%, yan ay ngayon. Hindi pa yung bukas na tataas ng halos 20 pesos ang diesel. Tama po yan. Anong tansya niyo yan bukas o kinabukasan? Mga ilang porsyento na lang kayo. Hindi ko ma-imagine paano kayo nagpapatakbo ng jeep. Yun nga po ang nagiging problema namin. Ngayon, gusto ko lang pong una maibalita sa inyong One News, Ed and Sir, pasensya na po, na katatapos lang po na aming pagpupulong kay Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. At magkakaroon po ng net service contracting itong buwan ito. Hindi lang humabanggit yung date, pero before the 20th, maaaring lumabas na po yan, malaking tulong na rin po sa amin yan. Ay, kasundo na po yan. Go na po yan. Igogo na po ito. Hindi ko lang po mapangunahan ng pagdedeklar ng ating chairman ng LTFRB. Ito ay na rin sa utos ng Pangulo at ng kalihim ng ating transportasyon. Basta bago mag-20, mag-uumpisa na po ang net service contracting. At ako may umaasa pa rin po, Sir Ed, una ang inyong news, sa istasyon nyo, ayoko humakot, pero baka ang ating Pangulo naman magkaroon na ng pagbigyan ng po yung aming kahilingang yung aming inihiling na pairing increase maipatupad na rin po. Hopefully, at mabago na po ang gusto ng ating Pangulo. Yung pairing increase po, yung dati pa yung piso, di ba? Pero nasuspinde. Tsaka ang tagal na nun. Medyo obsolete yun. Alam mo, Sir Ed, tama po yan.
2023, 2024 po natin pinag-uusapan ito, na-interview mo na rin ako rito. Ito nga po, ang presyo lang nun, 57, 58. Ngayon po, magwa-170 na. Nakita naman po ninyo siguro yung patatagan ng ating mga kasapihan, kasamahan sa hanap po na talagang kahit paano kumita, yung makapaglingkod, andyan pa rin po sapagkat nauunawaan po namin. Ulitin po, ito po'y pandaigdigang problema, hindi lamang po ng problema ng bansang Pilipinas. Sir, balik ko lang yung service contracting kasi mahalaga yan eh. So, napagkasunod po ninyo, magsisimula kailan po ito? Service contracting. Tsaka ito po ba sa grupo ayoko lamang po niyo o lahat ng lahat ng mga No, GP? sa lahat po. Lahat na? Lahat ng po. PUB? In the PJ? National Capital Region, Sir Ed and Sir, no? Oho. Kahit non-consolidated, individual operator, kasama po rito, wala pong may iwan. Ayan po ang bill ng Pangulo, bill ng Kalina sa Natutasyon ng Giovanni Lopez, at ito po ipinatutupad ng ating LTFRB Chairman Tony Bigor Binasa under the study. Pero baka bago mag-abente, ayoko pangunahan sila. Bago mag-abente ng Abril? Opo. Itong buwan ito. Para po malinaw, ang service contracting, para sa mga kababayan natin nakikinig, ang service contracting, kumbaga, ang pamahalaan, siya yung mag-sesweldo. Siya po yung mag-operate. Opo. Para Tama po. tuloy ang pasada ng mga jeep, pero ang papasweldo yung gobyerno. So parang yung ginawa sa Maynila. Pero maniningil pa rin po kami ng kahit paano, andun po yung net service contracting po ito. Hindi po ito yung libreng sakay. Net, Kanya ano po kayo bahagi? makatutulong po naman. Paliwanag po. Ito po yung net contracting. service contracting. Maniningil din po kami sa ating mga mananakay kahit na kukunti yan dahil nga meron naman pang ayun ng bibigay ang pamahalaan para matuloy lang po yung pagsiservisyo at makatutulong pong malaking bagay din sa amin po. Ano naman ho ibibigay sa inyo ng At gobyerno? mananakay. Ano naman ho ibibigay sa inyo ng gobyerno? Babayaran po yung aming pagsiservisyo. Magmo-monitor po ang LTFRB ng ganun biyahe at babayaran po kami doon sa nabiyahe namin nakonsumong oras at trip. May napag-usapan ho ba kung magkano? Tsaka ito ba NCR lamang? Kasi nabanggit ko kanina NCR. Nationwide po ito. Yun po Nationwide napag-usapan namin. At opo, kanya sabi ko nga una po ang yung istasyon sa balita ito. Fresh na fresh po ito. At katatapos ng aming meeting at inaayos na po ng ating chairman, Atty. Bigor Mendoza, board member Greg po at Engineer Gani, ang mga kung paano i-implemento at maituloy na po ito para makatulong po sa anin ng transportasyon. Magkano po yung iaambag sa inyo ng gobyerno? Napag-usapan ho ba yun? Kasi for example, sa Maynila, magkano ba? Magkano sa Maynila? Ang binibigay Hindi po. nila? Ang 5,000? kabuuan po No. ata rito, ayoko nga mag-preempt, pero nasa 10 million po ata ito. 10 million po yung... Mamalit po yung 10 million sa ano ha? 800 million pala, I'm sorry. Budget. 800 million to 1 billion po itong pinag-uusapan. 800 million to 1 billion budget ng gobyerno ilalaan para sa net service contracting nationwide. Yes, sir. Yes, sir. Sir, si Reg po ito, may napag-usapan ba how long this program will go on for? Or para sa May lang, para sa April lang po siya? Para ang pagkakaunawa ko ito, buwan ng April, baka makatapos ang buwan ng April, baka masustain yung buwan na yan, April. At doon nga po sa pag-uusap namin, hopefully, na ang Pangulo yung makumbinsi ko na kung maibababa pa na po ang kanyang pagkakasuspinde, baka itong buwan din ito, ibaba na rin po yung pagdedesisyon ng Pangulong yung aming faring fees. So, hindi pa napag-usapan na baka masama yung May. Kasi po, if you started ng before, let's say, April 20 or just before April 20, tapos hanggang end of the month lang yung programa, kukunting lang araw lang yon. No, parang halos 15 lang. Opo, totoo po yan. Baka mga 2 linggo yan, 3 linggo, alam po nyo ma'am, malaking tulong na rin po sa amin yan dahil ang iniintay din po natin at napag-usapan din namin, siyempre hindi rin po nakakasiguro ang ating chairman, pero marami na po ang humihilig sa ating Pangulong BBM na i-lift na yung suspension ng fairing fees. At doon po very positive po na umaasa kaming magaganap na po yan hopefully by within the month or by next month.
Kaobet, balikan ko lang po yung sinabi nyo kanina sa net service contracting. Sabi kasi nga ninyo, babayaran po kayo ng pamahalaan at the same time, kayo pa rin na maniningil ng pamasahe. Apo. Yung pamasahe po ba, kagaya ng dating pamasahe o mababawasan yun dahil merong subsidy na ng gobyerno? Well, yung dating pamasahe pa rin po yun, sir. Dahil nga po sa nangyayari nga na talagang bumibiyahe tayo ng kulang ang pasaheros, na talagang halos break-even lang po doon sa mga pambayad ng pasaheros para kumita ng konti, makatutulong na po sa amin to, sir. Pero hindi pa napag-uusapan kung magkano ang subsidy sa inyo ng gobyerno para dyan sa net service contracting. Wala pa hong napagkakasundo halaga. Wala pa, pero nangyari na po ito ng mga nagdaan at kahit paano kumita ng konti ang ating operator at driver at iulitin po natin ngayon yan, kikita ko kahit paano dito. Anong stage na po yung inyong level ng usapan dyan? Well, usapan po dito saan po yun? Tinatanong niyo. Itong sa kwanyo, yung sa Net service contracting? Service contracting. Nasaan na kayo? Masisimula na ba yan? Kung pa lang, teorya pa lang? O meron ng konkretong manifestasyon para sa inyo? Meron po itong konkretong pag-i-start. Ayoko lang pong pero bago mag-abente ang napag-usapan. Ito po neto. Bago mag-abente, meron siguro baka maka-15 lang ay makapag-start na. Hopefully yun ang target nila. At sa lalong madaling panahon, kailangan implement na po nila ito. Sino ang makikinabang, Kaobet? Yung organisasyon nyo lang o lahat ng across the board ng mga jeepney drivers? Lahat po ng mga pampungkol sa jeepneys, traditional at modern, at pati po yung mga non-consolidated operators ay kasama po dito. Sa buong bansa? Wala po may iwan dito. Opo, yan po ang bili ng Pangulo, yan din po ang bili ng Kalihim, at yan po ang ginagawang pag-uutos ng ating buting chairman, Atty. Mendoza, sa lahat ng kanyang nasasakupang region. Okay, 800 million to 1 billion. Which is Magkano enough kaya? siguro sa for 1 month? For isang buwan? Ilang units ba yan, sir? Sa inyong tansya? O sa inyong napag-usapan? Ilang units yan? Well, marami ito yan dahil in the National Capital Region, kung hindi po ako nagkakamali, mga nasa 35,000 na kami. NCR? Routes po ito, ruta ko, pinag-uusapan niyang ruta na dalang magbibigyan ng service contract, net service contract. Kagaya lang po niyang siguro ito yung sumulong highway dahil meron tayong LRT dyan bibigyan ng 50% discount. Baka po hindi na masama yung jeep yan dahil ma-apektuhan din po sila ng hindi ko naman sila kikita na dyan dahil meron ng 50% discount ang LRT dyan. May mga ruta kong ganyan. At ilalabas naman po ng ating chairman ng Bigor Mendoza yung mga ruta na tatamaan po nitong nagaganapin po ang net service contracting. So ang assumption po dyan ay may supply tayo ng langis. No? Meron po. Kung walang supply ng langis, meron bang ibang contingency kung sakali? Hindi po kami maabot sa punto na yun. Pero ayon naman po sa ating DOE at nababalita naman po yan, meron tayong supply ng langis para magamit pa natin sa kasalukuyan. Sir, on another note, lahat ba kayo nakatanggap na yung 5,000 peso subsidy Ayuda? na ni-roll out, na ayuda, na ni-roll out ng pamahalaan? I think 2 weeks ago ba yun? Or 3 weeks ago? Kamusta naman? Was it enough? Yes, ma'am. Yung pong ayudang banabing yan po yung AX from DSWD. Correct. At may marami na po ang nakatanggap, pero po hindi nakakatanggap. Pero kami po mga operator, nakatanggap na rin po kami ng fuel subsidy namin sa modern jeep at sa traditional jeepneys. At bino-workout pa rin po yung ibibigay naman ng DOTR na ayuda na 5,000 para po sa ating mga drivers. At ito nga po, marami pa rin nagpupunta ng LTFRB, nag-i-inquire. Pero lahat naman po ay ina-accommodate ng LTFRB upang matulungan at mabayaran. Yung po hindi nabayaran mga nagdaang linggo na napagit nyo sa AX, nagkaroon po ng konting problema dyan. Pero ngayon po naayos nila yan sapagkat mayroong special payout na gagawin ng DSWD para doon sa mga hindi nakabayaran po noong 2 weeks ago. Nakatulong naman po yung 5,000, sir. How long did it last?
Alam po ninyo, ma'am, sa totoo lang, kung tawagin mo yung band-aid solution, kung mga nakatulong po yan kahit paano kung mga 3 araw hanggang 5 araw po sa amin. Oo nga, yun din yung sabi sa amin ng ibang transport groups na nakausap namin. It lasted only a few days. Tsaka yung ibang driver, ginamit na lang sa groceries, sa mga pagkain, bigas. Pansarili, opo. Okay. Yun nga po. Okay. Meron pa akong dagdag, Ka-Obet. Well, siguro po sa inyong palatuntunan, ako'y nananawagan sa ating mga kababayan, sa aking mga operator at driver na tayo magkaisa, magtulungan. Ulitin po, ang Kristo ay pandaigdigan, hindi lamang po sa ating bansa. Kung may mga problema po na-encounter, mag-usap na lang po at ayos na lang natin among ourselves at magtulong-tulong po tayo para sa ikabubuti at ikakaayos ng ating bansa at ikakaayos ng ating mga sarili. Maraming salamat po at magandang hapon, sir. Maraming salamat po. Pasok Mas, the National President, Ka-Obet Martin. Thank you, sir. Maraming salamat po. Thank you, ma. Thank you, Salamat, sir. Salamat.